Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Hinihikayat ng Philippine Red Cross ang publikong samantalahin ang holiday season para makapag-donate ng dugo. Ito'y dahil sa bumababang bilang ng mga nagdo-donate ng dugo ngayong magtatapos ng taon dahil sa kaliwat ka ng mga pagtitipon. Pagliwanag pa ng PRC, dumarami rin ang kaso ng mga pagkasugat dulot ng aksidente, mga inooperahan, mga nanganganak at mga cancer patient na sumasailalim sa gamutan tuwing holiday season. Gayunpaman, nilinaw ni PRC Chairperson at CEO Richard Gordon na walang shortage sa supply ng dugo sa kanilang blood bank. Sa ngayon, inaanyayahan ng PRC ang mga may edad 16 hanggang 65 taong gulang at nagnanais mag-donate ng dugo na magtungo lang sa pinakamalapit na Red Cross Blood Donation Center o Mobile Blood Drive at magdala ng valid ID. Formal na binuksan sa mga malalaking truck ang na may bigat na 15 tons ang San Juanico Bridge. Gayunpaman, nilinaw ng Department of Public Works and Highways Region 8 na hindi nila papayagang dumaan sa tulay ang mga truck na may bigat na 30 tonelada mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga para sa one-way at a time basis. Pinaalalahanan din ng mga truck driver na panatilihin lang sa 30 km per hour ang takbo ng mga distansya o na may distansyang 40 metro bawat truck. Positibo naman ang tugon ng mga driver na dumadaan sa tulay na nagdudugtong sa Samar at Leyte. Samantala, alamin natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Jay Laga. Mayong adlaw, patay sa engkwentro ang gilang top 2 regional most wanted person. Ato sa Joint Law Enforcement Operation sa Police Regional Office sa Bangsamoro, Autonomous Region sa Dato Angala, Maguindanao del Sur, netong Disyembre 14 ning tuiga. Nailan kini nga si alias Kwag-Kwag. Kinsa dunay warrants of arrest tungod sa kasong murder, frustrated murder ug destructive arson. Ang mong operasyon may resulta pa sa armadong engkwentro nga gikaangol sa maong wanted person kinsa ilado sab nga supporter sa Dawla Islamia. Gisulayan pa kini ug dala sa pinakaduoling ospital apan gideklara na kining patay sa niatimang doktor. Gipasalig sab sa Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region nga magpadayon sila sa pagpatuman sa balaod hasta na sa pagsiguro nga mahatagan og hustisya ang mga nahitabong krimen sa Bangsamoro Region. Gikumpirma sa usa ka power company nga naga-operate sa Davao City ug Banpangbahin sa Davao del Norte nga nakig-alayon kanila ang Department of Public Works and Highways kung DPWH Regional Office 11 alang sa electrification sa ibutang street lights sa Segment B sa Davao City Coastal Road. Apan giklaro sa mong kumpanya nga dili kini sama sa street lights nga gipanag-iyahan sa Davao City LGU sa mga kadalanan sa syudad. Sanglit wala pa sab sila masayod sa disenyo, ilabi pa nga dili sab sila ang magmuntar niini. Sa karon ginapaabot na lang ang sunod nga pahayag sa DPWH 11 kabahin sa kung kanus-ana. May tabo ang temporaryo nga pag-abli sa 2 lanes nga bahin sa mong dalan. Una na nga gipagula sa ahensya nga sa Marso tuig 2026 mao man ang 4 ka lane sa Segment B sa Davao City Coastal Road. Busa kamatikdan pa ang presensya sa mga heavy equipment nga nagatrabaho sa culvert sa drainage system sa lugar. Huwag mo ka ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Laga. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Laga. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.